Hello viewers, this is Marcel Arellavo. This time ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Word document sa WPS Office na app using my mobile phone. Dahil meron ako naka-install nito ay click lang natin at didiretso na tayo. Let's go! So ngayon ay kiklik lang natin itong plus sign na nasa baba. So next ay kiklik natin itong doc. Ngayon ay pwede tayong mamili dito ng ating pag-ieditan or yung mga blank space na may mga design. Pwede tayong mag-download. So ang pipiliin ko ay itong blank space na walang design. Pwede po tayong mag-encode dito kahit walang internet connection. So ngayon ay magsisimula na tayo. Ang pipiliin kong topic ay about sa coronavirus. So itatype lang natin dito ang ating title. Coronavirus Disease 2019. Or COVID-19. So ayan na siya. Ngayon ay lalagay lang natin siya sa gitna. I-click lang natin yung may mga guhit sa baba. So ngayon ay makikita natin itong may arrow papuntang right side. I-click lang natin ito para mapunta sa gitna ang ating title. Next ay i-highlight lang natin siya. I-long press lang natin para i-highlight. Kasi i-adjust lang natin ang kanyang mga letter. So sa pag-a-adjust ng letters ay i-click lang natin itong my letter A. Then lalabas na po ang ating pagpipilian. So nakikita natin yung my letter A plus. Ay i-click lang natin yan para po ma-increase ang ating mga text. At itong katabi niya naman na may A negative ay para po ma-decrease yung text niya or mabawasan yung size. At itong letter B naman ay para sa bold letter or magiging dark yung letter niya. Itong letter T naman na may kulay ay para sa highlight. Pwede nating i-click yung katabi niya na triangle button para palitan yung kulay ng highlight. Pwede nating lilinyahan yung mga words natin or text para umiba yung kulay. At itong underlined letter E naman ay para sa pagpapalit ng ating mga text color. Pwede nating palitan yung kulay ng mga letra natin. So magkaiba po yung highlight at text color. Yung sa highlight po ay hugisan lang ng kulay yung text niya. Samantala yung sa text color ay yung letra mismo ang iiba ang kulay niya. Itong letter T naman ay para sa font. Pwede tayong mamili ng design ng ating mga text o yung forma ng ating mga text. So hindi ko na siya papalitan kaya babalik na tayo. So ngayon ay i-increase ko lang ang ating text at lalagyan ko siya ng yellow highlight. Next ay maglalagay na tayo ng information about sa coronavirus. Meron akong sinearch sa Google at kinapi ko. Ngayon ay ipipaste ko siya dito. Para madali at hindi na tayo magta-type ay ipipaste ko na lang siya. So ayan na. So para sa pagpapalit ng forma ng ating paragraph ay i-click lang natin ulit itong may mga guhit at pwede nating ilagay sa center ang ating paragraph. Pwede sa left. So dahil wala akong napili dyan ay ang gagawin ko ay pupunta lang ako dito sa pinaka front ng aking paragraph at lalagyan ko ng space para mas formal yung paragraph. Next naman ay i-highlight ko siya lahat para i-adjust yung size ng mga text niya. Lalakyan ko ng kaunti yung size ng ating mga text. So ayan na, medyo malaki na yung size ng ating mga text. So ang susunod ay maglalagay ako ng photo or coronavirus image. I-click lang natin itong square na nasa baba at mapupunta na tayo sa ating gallery. Meron akong naka-download dito na photo ng coronavirus.
So, isiselect lang natin siya at mapupunta na siya dun sa ating W. So, ayusin lang natin siya at ilalagay sa gitna. I-click lang natin ulit yung may guhit at i-click natin yung may arrow pa right side. So, ayan na siya. Nailipat na natin sa gitna. Ngayon ay magta-type ako ng coronavirus image. Ayusin ko lang itong ating text at i-adjust ko siya ng kaunti. Next ay lalagyan ko siya ng highlight. Yellow highlight yung ilalagay ko since yellow yung nailagay ko sa ating title para maganda siya tignan. Pwede naman nating palitan ng ibang kulay yung ating highlight. So ngayon ay maglalagay na ako ng symptoms ng ating virus sa baba. Ngayon ay highlight ko lang siya at tatanggalin ko yung yellow highlight niya. So yan na po, natanggal na yung highlight niya. Ngayon ay maglalagay na tayo sa baba ng mga symptoms. So una ay maglalagay ako ng fever. Next ay cough. Then tiredness. So gagawin natin siyang bullet form. I-click lang natin ulit itong may mga hugis sa baba. Then lalabas na yung ating pagpipilian. Pwede natin siyang gawing bullet form or by numbers. So ang pipiliin ko ay gagawin ko siyang in bullet form. So ayan na guys. Ngayon ay ililipat lang natin siya sa bandang gitna. Click lang natin ulit itong may mga guhit papuntang right side. So ayan na po, ayusin ko lang siya ng kaunti yung mga space niya. And malapit na tayong matapos. So next ay ituturo ko kung paano siya isi-save. I-click lang natin itong nasa lower left side. At mamimili tayo kung saan natin isi-save. Click lang po natin itong file. Then, itatry natin sa i-save sa export to PDF. Click lang natin yung export to PDF. So, nakikita natin may bayad siya. So, balik tayo. Dito tayo sa Save As. Then, pwede nating palitan dito ang ating title or pangalan ng ating document. So, before natin i-click ang Save ay, i-click muna natin itong triangle button na nasa right side. Then, pipiliin natin ang PDF. Then, pwede natin i-click itong Export to PDF. So, ayan na po. Saving na po siya. At ngayon ay tapos na natin siyang na-save. Ngayon ay check natin siya doon sa ating PDF file. So, ayan na po siya. Ngayon ay kiklik lang natin at ito na yung ating na-save kanina. Actually po, this is my very first time po na mag-encode or gumawa ng Word document gamit ang aking mobile phone. So, naniniwala po ako na kulang pa po ang aking kaalaman about sa paggawa ng ganitong document. So, sa mga gustong matuto ay practice and practice lang, explore lang hanggang sa mahasa ang ating kaalaman. So, hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching, Ma'am and Sir.